Magandang gabi po. Andito po tayo ngayon para idepensa ang lahat, ang katarungan, ang depensa, ang press freedom. Ang ibig sabihin ng press freedom ay yung kalayaan sa pamamahayag. Bakit wala pa? So, checkin ko lang Habang wala pa, babatiin ko muna magandang gabi. Checkin ko lang ang ating mga audience. Habang wala pa, babatiin ko muna magandang gabi. Checkin ko lang ang ating mga audience. Okay. Chinek ko lang kung meron akong sounds. So anyway, ito po ang ating ako po si Dr. Engineer Toto Kausing, Toto Bunyog Kausing. At ako'y nakikiusap sa inyo, suportahan niyo po yung Bunyog Pagkakaisa na party list. Yan lamang po ang isa sa pinakatotoong party list na makipaglalaban para po sa katarungan, kaayusan at para po sa karangyaan ng masang Pilipino. At habang isa pa, kasabayan ko, marami kayo nakikita ko, marami kayo nagla-live kami ngayon. So marahin na banggi, Jupiter Pluto. So marami kayo nagbablog ngayon, nagsasabay-sabay na live. I'm just hoping that all others who may have not watched this will watch me in replay. So, ganito po kahalaga. Siluso po ako pag ang pinag-usapan ay kalayaan na pagpapahayag. Ano po yung kalayaan pagpapahayag? Alalahanin niyo po na ang tanging kalayaan na pagpapahayag ay siya sa ating kasaysayan ang ginagamit ng ating mga bayani para magiging malaya tayo. Kung gaano tayo kalaya ngayon, yan po ay resulta ng dugo at buhay na binuwis ng ating mga ninuno na sumisigaw, pinupunit ang mga sidula sa balintawak, nakipaglaban sa pinaglabanan diyan sa kalsada diyan sa San Juan. Kahit namatay sila, kahit lamang itak ang kanilang armas, nakikipagpatayan, nakipagsigawan, tapos maramdom na kanilang sinisigaw ang puot ng damdamin ng dulot ng mga pang-aapi, pang-aalipusta, pangtatapak ng karapatan at pagtitingin sa mga Pilipino bilang Indios na walang karapatan sa lipunan. Yan po. Kaya napakahalaga, mahal na mahal ko po ang kalayaan ng pagpapahayag. Hindi po ako natatakot para sabihin na ang kalayaan na pagpapahayag, kalayaan ng paglilimbag, kalayaan ng pagsasalita, kalayaan na mag-aklas para mag-rally na hindi nakikipag-away, kundi demonstration lamang at yung pagpetisyon sa lahat ng opisina ng pamahalaan para makahanap ng solusyon sa kani-kanyang problema ay hindi ko po maaring ibigay. At naniwala po ako na iyan po ay hindi maaring labagin at walang hangganan ang kalayaan na yan kontra sa sinasabi ng Supreme Court ng Pilipinas na nagsasabi there is that limit to press freedom. And I say, no, it's wrong. The Constitution in Section 4, Article 3, does not say that it is limited. The Constitution says clearly, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, and the right to peaceably assemble and to redress to petition the government to redress their grievances. Ganon po kasimple. Walang nilagay na exemption ang Constitution
Kaya time and time again, itong Supreme Court naman natin ngayon ay may limit daw, hindi daw absolute. Let me tell you, you are wrong there. Bakit hindi nyo pa yan tinanggal sa libro, yung libel na nagpaparusa bilang isang krimen? Bawal po yan. Darating din ang araw na kung ako na ang Supreme Court Justice, ay tatanggalin ko bilang isang krimen ang tinatawag na libel. Nais ko magdiskurso dito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Hindi po dapat na katakutan ang fake news. Bagkus, dapat yung intindihin. Bakit pinilit ni President Trump ang Facebook na magtanggal ng fact-checking? Kasi hindi po naniniwala si President Trump ng fake news. Hayaan mo ang lipunan na kasapi sa isang intercourse o sa isang diskusyon, sa isang fora o kung saan man larangan, kalarangan ng Facebook, larangan ng YouTube, larangan ng Twitter, ay bahala na mga tao dyan magkukumbati, maglalabanan sa kanilang mga salita. Nakukuha po natin yan sa marketplace idea na binuo ng isang matinding philosopher na si John Stuart Mill. Ang tawag niya marketplace of idea. Sabi niya, the search for truth is a never-ending clash between contending parties as to what should be true. Hinalimbawa niya na panahon ni Jesucristo, siya'y pinako sa krus sapagkat ang mga Hudiyo ay hindi naniwala kay Jesucristo at tinitingnan nila yun mga sinasabi ni Jesucristo na mga kasinungalingan. Pero sa ngayon nagsasalita ko, bilyon-bilyon po na tao sa planeta ang naniniwala kay Jesucristo. Kaya may tinatawag na Christians. Pag sinabi ko Christians, kasama dyan Katoliko. Kasama ang Iglesia ni Cristo. Kasama po dyan yung Sabadista. At ganon po rin ang nangyari kay Prophet Muhammad. Nang siya ay nagsisimula pa lamang sa pangangaral, siya po ay hinabol at gustong patayin ng mga Arabo na ayaw maniwala sa kanya. Kaya bumiyahe o tumakbo si Muhammad, si Prophet Muhammad mula sa Mecca papuntang Medina. At yun po ang simula ng tinatawag na Hijra Calendar. Ibig ko na sabihin dito, maaaring may mga bagay na sinasabi ng isang tao, fake news yan. Pero pagdating ng sunod na mga araw, magiging true news. Hinahalimbawa ko nga yung mga sinasabi ni Jesucristo nung panahon na yon na sinasabi ng mga nagpapako sa kanya sa krus na fake news ka, Jesus Christ. Ganon di kay Muhammad, fake news ka, Muhammad. Pero sa ngayon, bilyon-bilyong mga tao na naniniwala sa Islam. Bilyong tao rin naniwala sa Christian. And to think, the Christians and Muslims ay nagsimula sila sa Middle East. Nagsimula sa isang pamilya. Magkakapatid. Yung ibang kapatid naniwala sa Islam. Ibang magkapatid dito naniwala sa Christianism. Kaya, sabi nga ng Maranao, nung ako'y nag-aaral sa Mindanao State University, so Tuhan tano na isabu, basi kita no, lakon, mag-ari-ari. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ang Diyos natin ay isa lang. Hindi ba tayo ay magkakapatid? Binabanggit ko ito dahil aking dinidepensa, pinagtatanggol ko
ang lahat ng vloggers, lahat na GDS vloggers, lahat na BBM vloggers, lahat na kahit sinong vlogger. Bawal po yun. Bawal na bawal yan. Mr. Dan Fernandez, Mr. Robert Ace Barbers. Bawal na bawal po yun. Bakit kayo napatawag? Ang kinikwento ninyo sa mga interview, dahil maraming fake news. Gusto namin masawata. Teka muna. Maaaring ang fake news sa iyo ay true news sa iba. That is no different from the saying, one country's terrorist is another country's heroes. Ganun lamang po yan. So, depending on how you look at it, but our country will never rise from the grave that we are in. The grave of ayuda, the grave of corruption, the grave of all the things that the government is imposing on us to the effect that we have never risen from poverty. Ano meron sa press freedom? Ano meron sa freedom of expression? Ano meron sa freedom of the press? Mga kaibigan, nais ko lang po sabihin sa iyo na ang ginagawa ng TRICOM ni Robert Ace Barbers at ni Dan Fernandez ay isang tinatawag na chilling effect. Chilling effect. Bawal po ang prior restraint. That causes prior restraint. Bakit po? Pati ako na ngayon natatakot na magsalita. Papatawag ako. You should not put any obstacle, any fear in the community, because if you are doing so, and if your community members will fear that, then nobody will speak up. The objective of the freedom of the press is to allow everybody to speak, even if these are fake news. Kaya nga, sinabi sa Constitution natin, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the freedom or the right to peaceably assemble and to petition the government to redress your grievance. Lahat po yun, iisa po yan. Hindi tayo pwedeng bawalan sa ating mga reklamo kahit walang kwenta ang reklamo mo. Kung sa tingin lamang matatalino sila, hindi po pwede na hindi ka pakinggan. Aber nga, lahat ng Supreme Court justices, you stand up and be counted. For God's sake, you have been ruling every now and then on issues of freedom of the press, freedom of expression, and freedom of speech, that these are not absolute. I beg your pardon. Bakit sa Amerika walang libel na krimen? Kasi naniniwala sila sa press freedom. O bakit? Sa Canada, sa England, sa United Kingdom, sa Australia, sa New Zealand, nasaan ay nagsisimula yan sa England lahat. Bakit wala silang criminal libel? Dahil naniniwala sila ang lahat ng mamamayan, fake news man sasabihin o hindi, malaya ang lahat na pwede magsalita. Mali po yun sabihin mo, fake news ka kasi, fake news ka kasi. No, that is wrong for you to limit any person. It is not a problem if there are people who may happen to have believed that what he have spoken, although considered by others as false, and yet he reasonably believed it as true. Wala akong pinapanigan dito. Pro-BBM, pro-Duterte, pro-Dilaw, pro-Kakampik. Wala akong, ang akin dito, tumatayo ako ngayon, pinaglalaban ko, dinidipinsan ko ang lahat ng vloggers.
There is no such thing as fake news. Kapag sinabi mo news, news yun. Pag fake, hindi mo matawag na news. Fake nga eh. Ano ngayon ang kaisipan sa likod yan? My countrymen, please remember that all countries who have gained their independence and freedom, they did it because of freedom of expression. In the United States, when it was yet a colony of England, the people there who fought for America, led by General George Washington, they used freedom of expression to insist that United Kingdom must give them liberty and for them to be created into a new nation. And because England did not allow them to speak, they fought back. And when they fought back, so many Englishmen died. Kung nakinig lamang kayo at hindi nyo sinusupil ang kalayaan sa pagpapahayag ng mga Amerikano noon sa panahon na yun na hindi pa Amerika yan, wala sana mga namatay. Hayaan mo lang sila magsalita. Kasi ang kalayaan ng pagsasalita po ay walang pinag-iba po yan sa tinatawag na baha. Freedom of expression is just like water in a dam. That if you will suppress the water from going out, it will rise too high and then it will topple down the dam and then it will kill all the people in its riotous paths. Ganon po ang mangyayari kapag supilin mo ang mga tao magsalita. Let them talk kahit fake news pa. The best that you can do if you do believe it is fake news is for you to speak also and tell them and to make them realize, present them the evidence, and the best evidence that you can do is to present documents, and it is the best evidence in order for them to realize what they believed in is in fact false. Kahit pa sabihin natin ang invento, allow them to speak because it is their own faith that will put them there. Because nobody among the righteous men will just let it pass and will rise like myself. And if I have documents to show, I will blog and share to the public my documents. Huwag tayo magreklamo na ang iba naman ay fake news. Natural lang sa buhay natin yan, may mga fake. Alam mo, ang mundo ay hindi mabubuhay kung walang sinungaling. At utang natin sa mga sinungaling kung bakit tayo ay nagiging magiting, kung tawagin tayo ay mandirigma para sa katotohanan. So how can you be glorified and appreciated that you are telling the truth if there is no comparison which are true and which are lies? Di ba? So ngayon, alam mo, nag-umpisa lang to. Ito, sinabi ni Jupiter Pluto. Nag-umpisa lang ito sa kamangmangan. Sabihin ko na, I beg your pardon. And I'm sorry, with due respect, Mr. Ace Barbers. Kamangmangan mo ito lahat nagsimula. Bakit nagsimula sa kamangmangan mo? Ito po, alam ko ang history niyan. Dahil labang sa mga ibang vloggers na nagsabi na ang kapatid mo ay nahuli sa drug bust, ikaw ay nagalit. Sabi mo, fake news yan. Well, the best that you can do is to get all those documentary evidences and then make yourself, have yourself a live stream and present all those documents. And maybe you can submit yourself, your brothers,
your relatives to drug test, hair follicle test. And if you can show to the public that you are negative of either heroin, fentanyl, shabu, marijuana, or any others, then you will be glorified in the eyes of the public. Problema sa iyo eh. May ibang vlogger lang, maaari nagkamali lang sila. Pero binalita na nahuli ng PDEA ang kamag-anak ni Reyes Barbers. At bakit na galit ka kung hindi totoo yun? Aber! Tell me that it is not true. And how could your anger be consistent with truth? Anybody who gets angry just because of another statement, it means that he is mad at the statements because it is true. Why? Because truth hurts. Diba? Truth really hurts. Although it is non-negotiable that we must have truth because it is the only way to get to the bottom of justice. Wala tayong makagawa. Yan yun. So ngayon, let me read the citation of Justice George Malcolm. In the case of New York Times versus Sullivan. No, not New York Times. US versus Bustos. Ibig sabihin, United States of America versus Bustos. Ito, palabas ko sa Google. US versus Bustos, GR number 15292. It was decided on March 18, 1918. It is the first decision of the Supreme Court or any Supreme Court in the world that dealt with press freedom. And he wrote there beautifully how to treat freedom of expression. Yan po ang rason. Bakit? Ang rason, bakit tinanggal ng Amerika ang tinatawag na parusa sa krimen para sa mga libelo, para mga fake news kung ano man sinasabi nyo. Bakit tinanggal ng Amerika? Ang rason po, number one, ang usapin po sa press freedom, kahit sabihin na natin na sana ba yun? Ito. Kahit sabihin na natin na fake news, ito basahin natin ang sinabi ni George Malcolm. Tandaan niyo sinabi ko, walang bansa po na naging malaya nang dahil sa hindi gumamit ng press ng tinatawag na freedom of expression. Tapos press freedom kasi naglilimbag sila noon ng mga la solidaridad. Dami-dami mga pinapublish nila ng araw. Because by publication, that is one way for you to, for your voices to be heard. And maybe those people who have heard the voice, they will really bow down. There are so many ways of expressing. Indians during the time of Mahatma Gandhi, they did it in the way of lying down on the ground if British forces came with the tanks. They allowed themselves to be run over by the vehicles, military vehicles of the Royal Forces of Great Britain. Pero nanaig sila. Bakit? Nung makita ng mga
sundalo ng Britain. Ang mga Indians nakahiga, hindi nila kaya tapak sa gasaan ng mga tangke. Hanggat naging malaya, naging independent po ang India. Sa ngayon, one of the best countries, one of the most economically progressive. Talo pa yung China niyan. Yan ang sinasabi ko dyan. So ngayon, saan ba nagsimula ang England na lang? Sabihin natin England. During the olden times, ang lahat na magsasabi na ayaw ng mga ministro, ayaw ng hari, pinuputulan ng tainga. Ganun po nung araw, pero natuto ang England. Hayaan mo lang yung mga putok na bulkan sa dibdib ng mga tao, pagkatapos magsasawa rin yan. Parang ganun lang ideya dyan. Kahit na magsalita ng fake news din, may karapatan ka, may kalayaan ka rin mag-live stream. Kung nala-live stream si Banat Bay na sabi mo ay kasinungalingan, mag-live stream ka rin. Sabihin mo rin na sinasabi ni Banat Bay hindi totoo. Kasi binabagit ko si Banat Bay, isa po siya sa pinatawag sa 40 na vloggers. At isa diyang pinatawag yung aming #1 nominee sa Bunyog Party List na si Attorney Ricky Tumotorgo na tinatawag din na Enzo Recto. So, ang aking punto lang dito, hindi po nakakasira ng bayan ng fake news. With due respect to Risa, Maria Reza, with respect to Mahar Mangahas, with respect to Malu Mangahas, and everybody, hindi po yung nakakasira. Bakit? May karapatan naman kayo sumigaw. Kontra nyo. Kaya kasabi ni John Stuart Mill, yung marketplace idea, allow contending contentions to clash in the marketplace of idea. And let the truth survive habang naglaban-laban ang mga contentions kagaya kay Kristo na dati ay kinukontra ng mga Hudiyo at ngayon ay marami ng bilyon-bilyon na naniwala. Ganon din kay Muhammad. Bilyon-bilyon na rin naniwala. Yan po ang ibig kong sabihin. Mahalaga po ang kalayaan sa pagsasalita. Hayaan nyo lang sila magsalita. Hinahanap ko yung yung sinasabi ni anyway, mahirapan ako maghanap sa napakaraming mga kan. So, hanapin ko ngayon, ipresento ko ngayon sa inyo ang binanggit ni George Malcolm nung inabsuelto niya si Felipe Bustos. Si Felipe Bustos po ay isang aktivista na sumulat siya, sinintensyan siya ng Justice of the Peace ng Macabebe at Masantol dun sa Pampanga noong araw. Nakapila siya sa Supreme Court. So, ngayon, ito yung facts niya. First, the facts. In the latter part of 1915, numerous citizens of the province of Pampanga assembled and prepared and signed a petition to the Executive Secretary through the law office of Crossfield and O'Brien. And 5 individuals signed affidavits charging Roman Punsalan, Justice of the Peace of Macabebe and Masontol, Pampanga, with malfeasance in office and asking for his removal. Crossfield and O'Brien submitted this petition and these affidavits with a complaint to the Executive Secretary. The petition transmitted by these attorneys was signed by 34 citizens, apparently of considerable standing, including councilors and property owners, now the defendants, and contained the statements set out in the information as libelous. Briefly stated,
The specific charges against the justice of the peace were, number one, that Francisca Pulintan, desiring to make complaint against Mariano de los Reyes, visited the justice of the peace, who first told her that he would draw up complaint for 5 pesos. Afterwards, he said he would take 3 pesos, which he paid. Also kept her in the house for 4 days as a servant and took from her 2 chickens and 12 gandos. Number 2, the Valentin Songa, being interested in a case regarding land which was on trial before the Justice of the Peace, went to see the Justice of the Peace to ascertain the result of the trial, and was told by the Justice of the Peace that if he wished to win, he must give him 50 pesos. Eh, nung araw pala, mayroon ng bribery, extortion. Gusto mo manalo, bigyan mo ko 50 pesos. Nung araw, ang laki pa na 50 pesos, 1915. Not having this amount, Songa gave the justice nothing, and a few days later was informed that he lost the case. Returning again to the office of the Justice of the Peace in order to appeal, the justice told him that he could still win if he would pay 50 pesos. Grabe. Noong araw pala, may mga corrupt na pala na mga judge. Sabi number 3, akusasyon nila, that Leoncio Quiambao, having filed a complaint for assault against 4 persons on the day of the trial, the justice called him over to his house, where he secretly gave him 30 pesos. And the complaint was thereupon shelved or dismissed. The executive secretary referred the papers to the judge of first instance for the 7th District, Judicial District, requesting investigation, proper action, and report. The Justice of the Peace was notified and denied the charges. The judge of the first instance found the first count not proved and counts 2 and 3 established. In view of this result, the judge, the Honorable Percy Moer, was of the opinion that it must be, and it is hereby recommended to the Governor General that the respondent be removed from his position as Justice of the Peace of Macabebe and Masantol, Province of Pampanga, and it is ordered that the proceedings had in this case be transmitted to the Executive Secretary. Later, the Justice of the Peace appealed the motion for new trial. The judge of first instance granted the motion and reopened the hearing. Documents were introduced, including a letter sent by the municipal president and 6 councilors of Masantol, Pampanga, asserting that the Justice of the Peace was the victim of prosecution and that Juan Agustin Jaime, the auxiliary Justice of the Peace, had instituted the charges for personal reasons. And the judge of first instance ordered a suppression of the charges against Punsalan and acquitted him of the same. Attorneys for complainants thereupon appealed to the Governor General, but whether the papers were forwarded to the Governor General as requested, the record does not disclose. Criminal action against the petitioners, now become the defendants, was instituted on October 12, 1916 by virtue of the following information. So, hindi ko nabasahin lahat. Basta, ugat ang kasong ito nung inakusahan nila, ginamit nila ang kanilang freedom of expression na inukasahan ng judge, si Justice of the Peace, na corrupt, na guilty sila sa mababang korte at inabsuelto sila ni Justice George A. Malcolm. So, sabi ni Justice Malcolm, turning to the pages of history, we state nothing new when we set down that freedom of speech, as cherished in democratic countries, was unknown in the Philippine Islands before 1900. A prime cause for revolt was consequently ready-made. Jose Rizal, in Pilipinas Después de 100 Años, or The Philippines a Century Hence, pages 62, etc., describing the reforms sine quibus nun, which the Filipinos insist upon, said, the minister who wants his reforms to be reforms must begin by declaring the press in the Philippines free
and by instituting Filipinos delegates. Narinig niyo yan? Grabe pagkasulat ni George Malcolm. Ito pa, sinulat niya. The Filipino patriots in Spain, through the columns of La Solidaridad and by other means invariably in exposing the wants of the Filipino people, demanded liberty of the press, of cults and associations. The Malolos Constitution, the work of the Revolutionary Congress, in its Bill of Rights, zealously guarded freedom of speech and press and assembly and petition. Mention is made of the foregoing data only to deduce the proposition that a reform so sacred to the people of these islands and one so dear a cost should now be protected and carried forward as one would protect and preserve the covenant by liberty itself. Sinabi ni George Malcolm, yung mga kalayaan sa pagpapahayag, paglilimbag, pagsasalita ay napakasagrado para sa reforma na nagtungo sa isang malayang mamamayan ng Pilipinas. At hindi pwede na yung kalayaan na ipanalo sa pinakamahal na presyo ng dugo at buhay ng tao ay kailangan proteksyonan itong kalayaan sa papamahayag. Yan ang sabi niya. Sabi pa ni Kan, dugtong pa ni George Malcolm, next comes the period of American-Filipino cooperative effort. The Constitution of the United States and the state constitutions guarantee to the right of freedom of speech and press and the right of assembly and petition. We are therefore not surprised to find President McKinley in that Magna Carta of Philippine Liberty, the instructions to the Second Philippine Commission of April 7, 1900, laying down the inviolable rule that no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press or of the rights of the people to peaceably assemble and petition the government for a redress of grievances. Kitams? 1907 pa, iniutos na yan ng American government para magiging batas sa Pilipinas. Ito pa, binanggit ni George Malcolm. The Philippine Bill, the Act of Congress of July 1, 1902, and the Jones Law, the Act of Congress of August 29, 1916, in the nature of organic acts for the Philippines, continued this guarantee. The words quoted are not unfamiliar to students of constitutional law, for they are the counterpart of the First Amendment to the Constitution of the United States, which the American people demanded before giving their approval to the Constitution. We mention the foregoing facts only to deduce the position, never to be forgotten for an instant, that the guarantees mentioned are part and parcel of the organic law of the Constitution of the Philippine Islands. These paragraphs found in the Philippine Bill of Rights are not threadbare verbiage. Hindi lang ito salita. The language carries with all the applicable jurisprudence of great English and American constitutional cases. And what are these principles? Volumes would inadequately answer, but included are the following. Sabi niya, the interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Completely liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its proof relieves the absences of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Only thus can the intelligence and the dignity of the individual be exalted. Of course, criticism does not authorize defamation. Nevertheless, as the individual is less than the state,
So must expected criticisms be born for the common good, rising superior to any official or set of officials, to the chief executive, to the legislature, to the judiciary, to any or all the agencies of government. Public opinion should be the constant source of liberty and democracy. The guarantees of free speech and free press include the right to criticize judicial conduct. The administration of the law is a matter of vital public concern. Whether the law is wisely or badly enforced is, therefore, a fit subject for proper comment. If the people cannot criticize a justice of the peace or a judge, the same as may any other public officer, public opinion will be effectively muzzled. Attempted terrorization of public opinion on the part of the judiciary would be tyranny at the basest sort. The sword of Damocles in the hands of a judge does not hang suspended over the individual who dares to assert his prerogative as a citizen and to stand up bravely before any official. On the contrary, it is a duty which everyone owes to society or to state to assist in the investigation of any alleged misconduct. It is further the duty of all who know of any official dereliction on the part of a magistrate or the wrongful act of any public officer to bring the facts to the notice of those whose duty it is to inquire into and punish them. In the words of Mr. Justice Gaynor, who contributed so largely to the law of libel, the people are not obliged to speak of the conduct of their officials in whispers. Hindi obligado ang mga tao na magbulong-bulungan lamang sa mga nangyayari sa mga abuso. Or na pinipigil ang hininga para magkaroon ng malayang pamahalaan. The people are not obliged to speak of the conduct of their officials in whispers or with bated breath in a free government, but only a despotism. So yan, napakaklaro ng sinabi ni George Malcolm. Kung napakaklaro yan, ano pa? Ang ibig po sabihin, tigilan nyo na yan. Bawal po sa prinsipyo ng press freedom ang ginagawa nyo. Ace Barbers, si Dan Fernandez. Number 2 na rason ko kung bakit ayaw ko. Unang-una, sino ba kayo? Ano bang moral authority ninyo para mag-conduct? Bakit? Mga malinis ba kayo? Hindi ba kayo nagnanakaw? Matanong lang si Dan Fernandez. Bakit ka nag-speech na ang lahat na nanonood sa rally mo ay bibigyan mo ng 10,000 at sinabi mo na sa iyo bulsa nang galing ang pera? Imposible naman. Ginagawa mo kaming tanga eh. Wala ka naman pera dati. Saan ka kumuha ng pera? Ito naman ulitin ko lang kay Ace Barbers. Dapat hindi ka gumagawa niyan. Alam mo, because of that, you are not qualified to be a legislator. Do not run again to become congressman or to become a senator. You do not understand press freedom. Next, na rason, bakit mas maganda pa hayaan nyo na lang. Bakit? Kung sino man na nagkiklaim na siya'y nasira, kagaya kay Ace Barbers, bakit nyo gagamitin ang pera ng pamahalaan para maggawa ng paglilitis? Ang nag-away 2 tao lamang. Ang isa nagrereklamo, sinira niya puri ko. Ang isa naman, hindi ko sinira. Totoo naman yan. Kung gano'n awayan nila yan. Dapat hayaan na lang natin sila. Bakit ubusin ng gobyerno ang oras nito sa paglilitis ng mga kaso na awayan naman ng magkapitbahay? Sige nga. Pangalawa na ayaw ko kung bakit napatanggalin ito. It is proved more than 90% na mga cyber libel case ngayon ay sinampa ng mga politiko.
At ang pakay ay para patahimikin ang lahat na nakarinig ng mga akusasyon at hindi na magsasalita. Yan ang tinatawag na slap. Ano slap? Yan ang tinatawag na slap. Suits intended to stop public participation. Kasi mga public, o magkisali, kung may post, ay si Barbers pala, yung kapatid niya hinuli sa drug boss, o di may sasali. Totoo ba? Iba naman sasali. Share naman kagad. Ito, may balita. Share naman kagad. Yan mo mga public participation. Ang tawag niya SLAP, ito nang ibinakuha ko na ibig sabihin, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ladies and gentlemen, kung ang politiko lamang ang binibigyan ng biyaya nitong libel na yun, itong cyber law na yun, bakit pa natin i-maintain ito? Ang ginagawa nila, wala tuloy, natatakot tuloy mga mamamayan sa bawat bayan na maging kritiko kay mayor, kay governor, kay congressman, kay presidente, kay Bongbong, papahuli nyo, kay Romualdez, tapos dito kay Ace Barbers, kay Dan Fernandez, ipapatawag nyo sa Kongreso. That is prior restraint. Hindi nyo pwede gagawin yan. Kahit anong noble intention sa tingin nyo ang ginagawa nyo. The truth is, makikita ninyo, nagkukos kayo ng takot sa amin. Ayaw ko na mag-comment, ayaw ko na mag-vlog kasi may patawag ako sa Huadcom. Hindi mo ba nakita yan? Alam mo, kung ako yung pinatawag, I will immediately file a petition before the Supreme Court. Ang nakakasama pa dyan, binibigyan ninyo na masamang pangalan ang sinumang natatawag. Kasi nag-anunsyo kayo sa mga interview, sinasabi nyo, patawag namin kasi maraming fake news. Tapos sabi naman ni Dan Fernandez, may problema kami ngayon sapagkat ayaw naman ata ng mga YouTube, ayaw ng Facebook, ayaw ng Instagram, ayaw ng Twitter, kasi mayroong monetization doon. Ladies and gentlemen, of course, magreklamo ang YouTube, ang Facebook, ang Twitter, or ang X, at iba pa. Bakit? Kumikita sila sa advertisers. Ang advertisers naman, naglalagay ng kanilang advertisements sa mga vlogging na magaganda. Kaya, kailangan ng YouTube, yung mga magagaling na vlogger, kahit pa sabihin natin, may laman yan ng hindi katotohanan. Tandaan mo, Mr. Robert Ace Barbers. Tandaan mo, Karaps Paduano. Tandaan mo, Dan Fernandez. Bakit? Sagutin niyo ako. Bakit pinatanggal ni President Trump kay Mark Zuckerberg ang lahat ng mga fact check? Hayaan nyo, kahit sinungaling yan, hayaan nyo sila ng mga tao, maglaban-laban kung anong totoo. Kaya, I am supporting all vloggers. I-insist yung inyong karapatan. Sa bagay, alam ko naman, hindi lang naman ito one way ang takot. Sa totoo lang natakot din sila sa inyo. Kasi bakit? Pag nagsiwalat kayo, wala nang bubuto sa mga yan. Sa totoo lang, aminin ko na, talo ngayon ng mga vloggers ang mainstream media. Sa Amerika po, ang mainstream media kumakampi sa Democrats. Pero talo sila. Si Trump ang nanalo. Kasi ang kakampi ni Trump, puro mga vloggers. Mas marami naniniwala sa vlogging kumpara sa mga media-media. Kasalanan din ng media ito kung hindi sila naging totoo, naging fair sa kanilang mga ginagawang balita. Marami silang nilalabas na balita, pero bakit yung ibang balita na nangangailangan din na ipagpaimbuyog, hindi nyo nilalabas? Di ba? Ganun ako kasimple yan.
Kung ang press na kinokonsidera niya sa dyaryo, sa radyo, sa TV lang dati, ngayon po, lahat ng vloggers, lahat ng vlogging, marami pong mga nagbablog na nagbabalita. So, iyan ang mga journalists. Ang true blue journalist ay kumukuha ang definition niya o ang kanyang kahulugan ay yung trabaho na pagkukuha ng mga balita kung ano nangyari at ibabalita. Walang opinion. Huwag ka maglagay ng opinion kasi news yan. At kung nagkamali na mali pala yung detalye niya, walang problema yan. But is important is, at the time na kinuha niya, naniwala siya, may karapatan siya maniwala sa balita. Kaya nga po, dyan isinilang sa mga public figures, sa mga kagaya kay Ace Barbers, kagaya kay Dan Fernandez, kagaya kay Raps Padmado, mga public figures, wala po kayong karapatan, sinabi na yan ni George Malcolm, wala kayong karapatan na magreklamo with respect to criticisms on your official conduct. Sinabi rin yan sa New York Times, Mr. Sullivan, na isang decision ng United States Supreme Court noong 1964 na kung saan inabsuelto ng United States Supreme Court sa damage suit ang grupo ni Dr. Martin Luther King. Ang kaso ay na tinutukoy dito ay yung advertisements nila ni Martin Luther King sa New York Times na kung saan nagrereklamo sila, pinapaalam nila sa buong Amerika na sila na mga tao diyan sa Alabama ay binubumbahan ng mga pulis na sa sugo ni Police Commissioner Mr. Sullivan. Totoo nangyari, maraming hindi totoo na balita lumabas. Anong sabi ng Supreme Court ng Amerika? Those facts that turned out to be false are allowed to flourish because you cannot really be perfect in ascertaining what is true and what is not. Ganun lang po simple. Tapos, for the first time, pinrok na ba ng United States Supreme Court ang tinatawag na doktrina na actual malice test. Ano po yung actual malice test? Ang actual malice test ay ganito. Pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, pag ikaw ay public figure na sikat ka, wala kang karapatan magreklamo at wala kang karapatan na para i-convict o manalo laban sa isang tao na nag-akusa sa iyo. Kung hindi mo mapapatunayan na hindi totoo yun, at kung hindi mo mapapatunayan na alam niya na hindi totoo, and yet pinablis niya rin. Ganun po yun. Okay? Siguro tama na. At least sa akin, I am assuring lahat ng vloggers, maka-DDS ka man, maka-BBM ka man, maka-Dilaw ka man, lalo na kay Atty. Insurrecto, na siyang aming pinagyayabang sa Bunyog Party List. Huwag kayong matakot. Mali po yung sinasabi ng Barber Strikeom niyan. Wala kayong karapatan magpatawag. Subukan nyo kung ako inimbita nyo. Sigurado kagad, kinabukasan, pupunta ako sa Supreme Court. Anong pakay nyo? Tanungin nyo sila, bakit fake news ka naman? Fake news ka naman. So at least, naintindihan nyo na ngayon ang prinsipyo sa likod ng press freedom. Hindi binibigay ng pamahalaan yan ng mga totoong mga advocate. Bakit? Mula pa ng unang panahon, ang mga nananalong mga revolusyonaryo ay dahil sa ginamit nila sa propaganda ang freedom of expression, freedom of speech, freedom of publication or press, and freedom to peaceably assemble para mag-rally, at freedom to petition the government to redress their grievances. Okay?
So at least naintindihan nyo sana. Sabi ni Jano Robles, sagutin ko lang, Jano, hindi mahalaga. Sabihin lang, nasira ako dahil may sinabi. Sagot ko dyan, simple lang. Bakit hindi ka naman binabawalan magsalita para kontrahin mo sinabi sa'yo? Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya, bakit mo gastusin? Magbayad ka ng judge, magbayad ka ng piskal para lang lilitisin yung isang nagsulat sa Facebook laban sa kapitbahay. Iaway kapitbahay yan eh. Hayaan mo na sila mag-file ng damage suit. Ganun lang yan kasimple. Humingi na sa Dan News. Bakit pa magsayang-sayang ng panahon ng judge at piskal? Napakarami nating mga kaso na kabinbin. Tapos iubos lang sa kanilang kaso na libel. Additionally, proven by time na ang mga politiko natin para manatili yung kanilang abuso na sila'y makaabuso kung sila ay nandyan na nanalo pa rin. Ginagamit nila ang libel law sa pag-akusa sa mga tao na nagsiwalat ng mga expose laban sa kanila. So kung kinakasuhan la, ang epekto niyan, chilling effect, prior restraint. Ang mangyari, wala na magsasalita at mananalo lang lagi ang mga abusado. So okay, sana magkaroon tayo ng malalim na pag-iisip. Ang mga mangmang lamang ang nagsasabi na dapat parusahan ang mga fake news. No, it is not. You have to fight for your right if you believe that you are right and you are true. You are not allowed to kill somebody who criticizes you. What you can do is only to defend yourself by bringing up your evidence in order to prove that the accusation against you is not true. Kagaya kayo, I want to cite an example. Si General Rio, inakusahan ni Senator Trillanes na isang magsasabotahe na DDS vlogger, DDS general daw. Pinakitaan siya ni General Rio ng news nung araw pa na nag-resign siya kay Duterte because hindi niya gusto ang mga pamamalakad sa Department of Information, Communications, Technology. Ganon, ang simple dyan. Hindi kayo iyak dahil kinisinira kayo. Ako hindi ako iyak kahit tinira ako. What will I do is, sasalita rin ako. Ganon ako kasimple. I know, I do believe sa talino ni Atty. Isurrecto na madepensahan nila sarili nila. Sa talino ni Atty. Trixie Angeles, madepensahan nila sarili nila. Sino pa ba yung ibang abogado? Dalawa lang ata sila ang abogado na tinawag. Si Roel Cagbay, at tapos Jerica Lonstedt. So, Bong Flores, malayo ang kalakaran ng US kumpara dito sa Pilipinas. Nandito sa Pilipinas ang mga pinakasinungaling na tao. Tapos, ano pa ba? Si Helen Baguio, good evening po. Ramon Eugenio, kaya Engineer Toto, hindi ka na pinasalita sa kamera dahil sorry, wala kang evidence. Hindi mo ba alam sinasabi mo, Ramon Eugenio? Hindi mo ba alam ang lahat ng mga hearsay ay hindi totoo? Kung wala kang birth certificate, Ramon Eugenio, at ikaw ay totoong tatay, totoong anak ng tatay mo. Kung wala kang birth certificate, paano patunayan na ikaw ay anak ng tatay mo? Tapos mayroong ibang may birth certificate, pinirma ng tatay, pero hindi naman pala siya totoong tatay. Ang hearsay ay wala kang dokumento may pakita. Ha? Ramon Eugenio? Kaya, ganun dapat maintindihan mo. Ha? Kasi nagiging bubu ka, pabalik-balik na kwento niyan. Alam ko, kakampi ka ni Jing Capil. Okay lang yan. Kaya kita mo ako, nagsasalita lang ako. Hindi kita kakasuhan. Rodolfo San Jose, good evening. Fernie Pinto, okay, Bog Sadam. Pati ang vlogger, pakialaman na pero di magsisiwalat mga kabulastugan na ginagawa ng mga tatakbo at mga nasa posisyon, lalo na sa Comelec. Zenet Tester, magandang hapon po, Attorney Engineer Dr. Toto Causing. Nakahabol pa ako sa live niyo. Salamat po. Romel Bengson, good evening, both Dr. Engineer Toto.
Kausing ayaw nilang mapuna sila, kaya gusto yatang busalan ng mga vloggers. Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Long live Dr. Engineer Toto Kausing. Salamat po. Jasmine Cabrera Marshall. Good evening po. Tapos si James Dilag Rosanes. Watching from Alfonso Cavite. Bonyog. So Bernardo Minjula Iig na lagi. Good evening Kabunyog. Kay buto natin ang Bunyog. Ito po ang totoong partido na matutulong sa bayan. Tony de la Piñar Sinal sa Bulacan. Magandang gabi sa dyan sa Bulacan. Si Manny Balbin, magandang gabi. Jupiter Pluto, may narinig pa ako sa isang vlogger na meron daw siya ina-attach kay his barber. Yun po ang kinagalit ni Barbers. Yung Shabo na kwento. Kung hindi totoo, di mag-vlog din siya. Ganun lang kasimple. Sa Minda Balista Gahi, from Italy, stay safe. Salamat po. Rogelio Kakatapado from Los Angeles. Feliciano Calvo, good evening, Atty. Toto. Bakit may mga nakonvict mo sa libel? Marami na po. Azam Daniel, good morning, Atty. Toto. Minda Balista Gahi, watching from Rome, Italy. Dr. Toto, ano na? Balita na sa kandidato mo, wala pa hanggang ngayon. April Joy, hi po, gandang gabi. Joy, April J pala, April J. Tapos Imordibal sa La Union. Yan, huwag mo na ibuto dyan si Ortega na yan. I-cops yan eh. Obs pa. Hi, Rodi Rabi, say Pastor. Tapos, Crispin Rivera, Mayap Abengi sa inyo. Okay? Sino pa? Si Ruel Cagbay, Millions Kublag, Basya sa'yo. Attorney Engineer, believe ako sa'yo. Gets ko na mga ideas mo. Salot ako sa prinsipi mo, sir. Salamat po. Antonio Bensuceso, mabuhay. Juliana Critchfield, sa kaso po ng mangmang, kulang ng self-confidence dahil sa kulang ng kaalaman. Kaya nananalig at nagtitiwala na lang sa mga nagdidikta sa kanila. Ganun po, tama po kayo. Marilo Fabian, good evening po, Dr. Toto Kausing. Salamat po. At magandang gabi! Ace Barbers, Dan Fernandez, Pakaraps Paduano, Mr. Contempt.